Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong pinagsasabi ni Harry Roque na dapat daw po ay iginalang at sinusunod ni PBBM ang kasunduan ni dating Pangulong Duterte with the Chinese government. Ito po, sabi niya ha, um, hindi po siya secret deal. Iyan po ay talaga namang isinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na ang dapat pala nakagano yung kamay, na ang kasunduan nila, status quo, walang gagalaw. Yan, walang gagalaw. Yan. Walang magagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. Yan. So yun daw po, kasi yun naman nakagustuhan ng China. Pabayaan nating mabulok. Yun nga yung sinasabi ko lagi eh. Kailangan pabayaan nating mabulok para hindi tayo magulo ng China. Okay, so ito pa lang papakita na ano talaga, ang pagsang-ayon po sa ganong klaseng kasunduan na one-sided, yan po'y pagpapakita na sabi ng nanay ko, kapagka ganyan, ano yan, puti ang kabilang bayag. Ano pa, pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Tubig at pagkain lang, o walang babae. Tubig at pagkain lang, o wala ring vape, ang dadalhin doon sa Sierra Madre. Hmm, Sabi niya, pero ang reklamo ng China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan noong nakaraan. Nagdadala sila ng mga repair equipment para ayusin ang Sierra Madre. Kaya ganyan ang reaksyon ng China. Diba? Now, ang tanong, Harry Roque, maldita ka. Ang tanong, Harry Roque, hanggang kailan ang status quo na yan? Diba? Hanggang kailan yan? Kasi ang ending po nito talaga maliwanag na maliwanag, ano yan, hanggang sa mabulok yung barko, ang BRP Sierra Madre. At pagka nabulok ang Sierra Madre, alam niyo na mangyayari roon, 'di ba? Oh, tapos, siyempre may bagyo. Yun po kasi talaga yung mangyayari diyan. Magigiba yan sa panahon na may masamang, yung hindi maganda ang panahon sa South China Sea. Ngayon nakaabang na ang mga inchik diyan, and then ire-rescue nila. O pupuwedeng sila na nga sumira, and then ire-rescue nila kunwari ang mga navy natin. Siyempre Navy natin most likely hindi papalag kasi humanitarian po ang i-o-offer sa kanila na, kaysa maglalangoy kayo diyan na parang mga palaka diyan sa dagat, sakay na kayo sa barko namin. Rescue namin kayo pabalik ng Palawan o Manila. Pero hindi na nila iiwan 'yan ng mga inchik ang Ayungin Shoal. Gagawa na rin nila po 'yan ng artificial islands. Ang dadalhin na lang nila diyan semento, buhangin galing dagat. 'Di ba? Semento at equipments na lang. Tsaka mga trabahador. So ngayon, Harry Roque, basang-basa ng mga Pilipino, ano talaga ang pinaggagawa ninyo nung nakaraang administrasyon, nung panahon niyo, hindi po para talaga sa Pilipinas, kung hindi para magsilbi sa interes ng China na maagaw ang Ayungin Shoal. 'Di ba? So meron na silang Mischief Reef, tapos magkakaroon pa sila ng Ayungin Shoal. Tapos daan dito lang sa tapat ang Recto Bank. So hindi tayo makakatawid rin basta-basta papunta doon sa ibang mga features na hawak natin, lalong-lalo na ron sa Pag-asa Islands. Pupuwede na pagka may dumaang eroplano tayong doon ang punta, pabagsakin din nila. 'Di ba? Kasi nga ang claim nila kanila 'yan, eh. Oh. So yung freedom of navigation wala. Yung yung flight freedom wala rin 'yan. Haharangin din nila 'yan. Kasi nga teritoryo nila 'yan para sa kanila. Hmm. Then, sabi nga rito na naman ni bakla, China has no right to force Philippines to remove the ship which was grounded as a way of asserting our territory. Tama. Yan ang sinabi rin ni Orlando Mercado, ni Orly Mercado
dating senator, bakit nila 'yan inilagay nung siya po ang DND secretary ni ERAP, okay? And the Filipino people can't be forced to act on promises made by the traitors in government, especially Digongchi admin that engaged China without our best interest in mind. Tama naman sinasabi niya rito, eh, na hindi puwedeng puwersahin ang, Pilipinas. Hindi puwedeng puwersahin kaming mga Pilipino na sundin, na tupdin ang, kasunduan o desisyong ginawa ng taksil sa bayan, 'di ba? Oh, sabihin natin tayo ako, aminin ko sa inyo nabudol ako ni Digong. Akala ko makabayan, eh, makabayad, maka-China pala. Para sa kanya. 'Di ba? Kasi nga baon sila, ang pamilya niya sa utang na loob. Buhay daw ang itinulong nito sa kanila. Oh, hindi ko na alam kung papaano talaga naging buhay. Hmm. Pero yung, napaunlad ng probinsya ang, siyudad nila, eh, nakapani-paniwala naman yun dahil maraming nagsasabi na sila bukod sa kanilang mga Duterte, Kibongo, eh, eto ring mga incheck ang talagang talamak ang mga negosyo diyan, 'di ba? So, tama hindi tayo dapat sumunod sa ginawang aksyon ng traidor ng bayan. Oh, sabi nga pambansang ano, eh, 'no, pambansang traidor, pambansang taksil ng bayan. Ito pa, sabi rito kasi nito ni Lin Jian na spokes ng Chinese Foreign Ministry, ah, the Philippines illegally grounded the warship, si Erap kasi yung nagpalagay diyan, eh, at, Renai Jiao in grave violation of China's territorial sovereignty. Yun ang sinasabi nila rito, territorial sovereignty, 'no. Tayo, eh, sovereign rights lang base sa UNCLOS yun, 'di ba? The Philippines promised several times to tow it away. Eto na, diyan na tayo nagkakabaliktaran, eh. Oh. Kasi pagkatapos ni ERAP, maging si ERAP, sina ERAP totoo po na nangako na aalisin 'yan. Okay, totoo 'yan. Ako talaga naniniwala ako base sa mga pananalita nila, maging ni Orly Mercado, eh, talagang pinaniwala nila ang China na aalisin nila 'yan. Ang sabi nila noon, "Hindi namin matagal kasi sira. Hindi namin matagal kasi lowbat, ano ho, low tide. Oo, eh, masisira yung mga hahatak." Hanggang sa hindi na talaga tinanggal, 'di ba? Sabi rito, several times daw na nangako na aalisin ito as soon as possible. But over 20 years have passed and the Philippines warship is still there. Dapat nga dagdagan pa yan eh. Kasi yung ginawa dyan ni Erap dati, sa Scarborough Shoal, naglagay din siya yung BRP Benguet. So dapat ang BRP Benguet, sadsadan din ng ganyan. 'Di ba? Tapos talagang, mag-station tayo roon. Regardless na paikutan pa 'yan ng mga incheck ng kung ilang barko nila, mananawa rin yang mga 'yan, 'di ba? At least ngayon nakatutok ang international community, nakikita yung kanilang mga ginagawa diyan. Wala na nga kayong basehan, hari-hari pa kayo. Ang masakit pa rito meron tayong, nakaraang presidente na 'di ba, pabor na pabor sa kanilang ginagawa. At meron tayong isang katutak na mga 35 na mga Pilipinong ewan ko ba kung tanga o tatanga-tanga lang talagang sadya o baka bayad, 'di ba? Hmm. Yeah, that's correct. Yun po yung dahilan kaya nahatak yun, eh, yan. Pinahatak yun sa panahon ni Gloria dahil sa deal sa China, hindi po. Wala hang nahatak diyan. Ang, nangyari, magkasabayan o magkasunuran na pinalagyan ni Orly Mercado na kasi si Erap nagtatanong kung ano magandang gawin. So according to Orly Mercado, he suggested, "Let's, ground this, 2 vessels." Pareho namang mga luma. So ilagay natin doon sa ayugin ang, Sierra Madre. Tapos ilagay natin etong BRP Benguet sa Scarborough Shoal. Kaya lang meron tayo kasing event doon na papunta rito yung kung di nagkakamali premier ng, China, kumbaga parang prime minister nila. So, para hindi na makaapekto pa 'no, sa foreign relation, para matuloy rin 'yun, inalis nila 'yun sa Scarborough Shoal.
inalis nila ERAP. Pero eto nga sa Ayungin, hindi na. Kasi ang purpose talaga nito, naagawan niyo nga kami ng pinakamata namin dito sa Kalayaan Group of Islands, nakuha ninyo sa'min etong, Mischief Reef o yung, Panganiban Reef noong 1994 at 1995 tuluyang nawala sa atin at dinevelop ng China rin agad-agad do'n. So, ang ginawa nila, naglagay sila ng kapalit sa pinakamalapit lang din, eto nga pong Ayungin Shoal, yung, BRP Sierra Madre. Pero sa pag-aalala nila na kasi sa itsura ng location nitong, Scarborough Shoal, talagang meron itong purpose na kapag nakontrol ng mga Inchik 'yan, haharangin nito yung puwersa ng mga Amerikano diyaan sa Subic. Hmm, makakahadlang, okey? Harry Roque. Damuhong Roque ito. So 'yan, maraming beses na 'yan na inaamin niya talaga na mayroong ganyang klase na kasunduan. Totoo po 'yan, ako'y naniniwala diyan. Sila yung mga pambansang traidor. Sila ang binayaran ng China tapos ibibintang sa mga taong 'di sumasang-ayon sa kanila, sa nabayaran. Korek, 'yan 'no. Ano ba pakialam nila kung hindi natin tanggalin? Hindi, kasi po tinanggal natin 'yan, sila na ipapalit. Masyado na kasi silang naalarma sa'tin, na baka mamaya 'pag puwestuhan natin kailan lang 'di ba, meron tayong research team, yung mga UP biologist na marine biologist natin do'n sa Sandy Cay, 3 yata 'yun, sa may Pag-asa Islands. So, ang ginawa ng helicopter ng China, naka-hover sa kanila. So, hindi ko alam kung para paypayan sila magkaroon ng hangin o payungan, pero naka-ano, ando'n sila sa may cay. Andito naman yung helicopter in China, inoobserbahan din sila. Okay, so iwan muna natin ito. Wait a second. Yep.